Iimbitahan sa pagdinig ng Senado ang dating opisyal ng gobyerno na si Dennis Cunanan na iniuugnay ni Senadora Risa Hontiveros sa mga nabistong pogo sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga. Pero sabi ni Cunanan, kinontrata lang siya bilang independent consultant at wala nang kaugnayan ngayon sa dalawang kumpanya. Nakatutok si Jonathan Andal. May nakita si Senator Risa Hontiveros na umano'y koneksyon ng dalawang pogo sa Bamban, Tarlac at sa Porac, Pampanga. Yan ay si Dennis Cunanan, isang dating opisyal ng gobyerno na dati nang na-convict sa Sandigan Bayan sa kasong graft and malversation of public funds kaugnay sa pork barrel scam. Inilabas ng senadora ang dalawang dokumentong ito na nakasulat ang pangalan ni Cunanan bilang authorized representative ng Hong Sheng Pogo sa Bamban at Lucky South 99 Pogo sa Porac. Pirmado ni Cunanan ng isang liham sa PAGCOR na humihiling na bigyan ng lisensya bilang Pogo ang Lucky South 99 na nooy BPO pa lamang. 2020 ang petsa ng dalawang liham, kasagsagan ng pandemya. Sabi ni Hontiveros, nasangkot si Cunanan sa isa sa pinakamalaking corruption scandal sa Pilipinas at baka aniya ang ginawa niya sa PDAF scam, ginawa rin sa mga Pogo. Sabi pa ni Hontiveros, pinapakita lang nito na may koneksyon ang dalawang Pogo sa Bamban at Porac. Si Cunanan ay dating Deputy Director General ng Technology Resource Center na sinasabing ginamit umano para mailipat ang pork barrel ng mga politiko sa mga bogus na proyekto. Iimbitahan daw ng senador si Cunanan sa susunod na pagdinig ng Senado para malinawan ang papel nito sa mga Pogo. Ayon sa PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission, nasa matrix nila ng illegal na Pogo si Cunanan na iniimbestigahan na raw nila ngayon. Sabi ni Cunanan sa pahayag na ibinigay niya sa GMA Integrated News, malinis ang kanyang konsensya at handa siyang makipagtulungan sa mga otoridad para matigil ang illegal na gawain ng ilang Pogo. Kinontrataan niya sila bilang independent consultant ng dalawang kumpanya para makapagparehistro bilang Pogo at lahat daw dumaan sa legal na proseso. Paglilinaw ni Cunanan, hindi sila bahagi ng pagpapatakbo at mga gawain ng dalawang Pogo. Limitado lang daw ang papel ng kanilang consultancy firm sa pagpaparehistro ng dalawang kumpanya. Hindi na raw sila konektado sa dalawang Pogo sa ngayon. Nakalulungkot daw na iniuugnay pa ang PDAF cases sa issue na ito at ipinangangalandakan daw siyang convicted person, gayong mas marami naman daw siyang absuelto kaysa sa sinasabing conviction niya na hindi pa naman daw nadedesisyonan ng pinal ng Korte Suprema. Si Bamban Mayor Alice Go naman nahatakdang sampahan ng PAOK ng reklamong human trafficking sa Biyernes dahil sa pagpaparenta raw ng kanyang lupa na tinayuan ng sinalakay na Pogo. If you rent or lease your property to a group or a person that uses the said property in the commission of a crime, meron ho kayong pananagutan, lalo't higit kung continuous po na nangyayari yung krimen, doon that will be the first of a series of charges that we are preparing against the Mayor of Bamban. Dati nang sinabi ni Mayor Go na bago pa siya naging alkalde, ibinenta na niya ang share niya sa lupa na kinatitirikan ngayon ng Pogo sa Bamban. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.